Ang ating topic ngayon ay about salvation. Actually po ay meron na tayong dalawang video na nagawa tungkol sa salvation o sa kaligtasan. At una nating video na ginawa ay ang mapagmahal na Ama. Doon pinapakita kung gaano tayo minahal ng ating Diyos Ama. At yung pangalawang video ay tungkol po sa daan from John chapter 14 verse 6. Ang tema natin doon po ay si Jesus, ang daan patungo sa langit. So kung gusto niyo panoorin yung mga video na yan ay pwede niyo pong mapanood sa YouTube. At lalo po natin ma-appreciate kung paano hinahangad ng Diyos na talagang tayo ay maligtas. Doon po namin nabanggit, ngayong pong oras namang ito ay ating tingnan kung ano yung plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Lord, bless mo po ang topic na to. And ma-realize po namin kung gaano kadakila ang pagmamahal at plano ng aming dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Now I pray in Jesus' name. Amen. Okay. Ang plano ng Diyos na kaligtasan. Ang lahat ay nagsimula sa Diyos. No? Hindi aksidente, hindi plano ng tao, kundi pinalaan ng Diyos. Plano ng Diyos na tayo ay maligtas. Siya ang banal, walang bahid na kasalanan, mga tarungan, hindi nagubulag-bulagan sa mali, at lubos na mapagmahal. Sa simula nilikha niya ang mundo at ang tao bilang kasama niya upang mamuhay sa presensya niya. Sa presensya niya na puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan at katwiran. Nilalang tayo ng Diyos para sa isang relasyon at hindi para sa relihiyon. Pero pinili ng tao, sina Adan at Eva, tayo na rin, na magrebelde sa Diyos. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito'y paglayo at paghiwalay mula sa Diyos. Sa kasalanan, pinili natin ang sariling daan at ang bunga nito ay kamatayan. Kamatayan hindi lang sa physical, kundi kamatayang spiritual. Kasalanan ay hindi lamang masamang gawa, kundi ang kasalanan ay pagtalikod mismo sa Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Ang kasalanan, siyempre, dapat hatulan. At ang hatol ng para sa kasalanan ay kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, sa impyerno. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo binayaan sa ating pagkakasala. Kahit makasalanan tayo, hindi tumigil ang Diyos o hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang dakilang plano, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, upang iligtas tayo. Si Jesus ay hindi lamang tao, siya ang Diyos na nagkatawang tao, nabuhay ng perpekto, nabuhay na walang kasalanan. Ngunit namatay para sa ating mga kasalanan. Dinala niya ang parusa na dapat sana tayo ay parusahan. Sa kanyang muling pagkabuhay, dinalo niya ang kasalanan, dinalo niya ang kamatayan at impyerno. Sa krus,
nagtagpo ang hustisya at ang Diyos na mahabagin at ang kanyang hapag. Pero hindi automatiko ang kaligtasan. Tayo ay tinatawag sa kasalanan o sa pagsisisi at sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi sapat ang mabuting gawa, hindi sapat ang ating relihiyon, kung anumang relihiyon meron tayo, at hindi din sapat ang ating kaalaman. Kailangan natin isuko ang ating buong buhay kay Jesucristo. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito'y pagtitiwala at pagsusuko ng buhay. Oo, ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala. Hindi natin kaya itong kitain, tanging sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pananampalataya kay Jesus, tayo ay pinapatawad, pinapabanal, at tinatanggap bilang mga anak niya. Hindi mo kailangang magpakabait para mahalin ng Diyos. Mahal ka niya kahit makasalanan ka pa. At iyon ang dahilan kung bakit nais ka niyang baguhin. Kapag tinanggap mo si Kristo, hindi lang nabago ang iyong destinasyon, nabago ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at magsisimula ka ng isang bagong buhay na kasama ang Diyos. May pakikibaka pa rin, pero may tagumpay dahil ang Espiritu ay sumasa atin. Kaligtasan ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong buhay na merong layunin. Dati ang araw, babalik si Jesus. Sa huli, magkakaroon ng bagong langit. Magkakaroon ng bagong lupa. Wala nang kasalanan, wala nang kirot, wala nang pagluha. Makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Ito ang walang hanggang buhay na ipinangako niya. Ang kaligtasan ay pagbalik sa layunin ng Diyos at makasama siya magpakailanman. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang presensya. Tayo ay nagkasala at lumayo sa Kanya. Si Jesus ay namatay upang tayo naman ay mailapit muli sa Diyos. Tayo ay tinatawag na magsisi at sumampalataya sa biyaya. Tinatanggap natin ang bagong buhay at walang hanggang pag-asa. Ang iyong tugon, maniwala ka. Hindi nais ng Diyos ikaw ay mapahamak. Gusto ng Diyos makapiling ka ng walang hanggan. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Kailangan mo lang magsisi at manampalataya sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Kung nais mong tanggapin si Jesus, pwede tayong manalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad sa aking pagkukulang. Ako'y naniniwala sa ginawa ni Jesus. Ako'y tinubos sa aking kasalanan. Kaya't ipinapahayag ko ng buong puso, Jesus, kailangan kita. Ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa bagong buhay. Tulungan mo po ako. Pagpalain niyo po ang aking bagong buhay
Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.